Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Kristo, sa araw po sa bawat sa atin, dito tayo sa isang bahagi ating saan ating pong binabasa ang mga sipas at binibigay po natin buhay upang sa ganun ito ay mas lalo natin magawa at magamit natin sa ating pangalaman. Ngayon po, meron pa tayo dito sa kalawa. Sabi po sa muli sa Ebanghelyo ng Apostol Mateo, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 5. Sabi nito, huwag kayong magsihatol. Ano po ba ang ibig sabihin ng paghatol? Ang paghatol ay parang sentensya. Halimbawa, nakita mo ang iyong kapwa na dahil nagkaroon ng karamdaman, bumagsak kayo ng mata. Halimbawa, tumapat na dito, haluhaan yung mata. Kapag nag-isip ka agad, nasabi mo, pangit, ibig sabihin, pinukuman mo na. Naghapon ka na. Sa totoo lang po, panlabas lang na, pero yung kaluluwa niya, yung espiritu niya, hindi naman siya bagsak ang mata. Halimbawa, may nakita tayo na nagnakaw. Pagkatapos, nung nagnakaw siya, kailangan humingi siya ng tao. Pero tayo, ang pagkakilala natin sa kanya, magnanakaw na habang buhay. Sa totoo lang po, hindi natin natatalos ang pag-iisip niya kung humingi agad siya ng tawad. Kaya kung dito, tinuturuan tayo din ng ating dakilang Panginoon na huwag tayong magsihatol. Bakit? Upang huwag tayong hatulan. Ibig sabihin, kapag ginawa natin sa ating kapwa, bumabalik. Para hindi ka hatulan, huwag ka rin bumatol. Ibig sabihin, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Ibig sabihin, bumabaws lang. Kapag may nakita ka, nasabi mo sa iyong kapwa, na pangit ka, may pangit din pala kayo. Kaya po, para hindi bumalik, huwag natin gawin yung paghabol sa ating kapwa. Kasi parang ano lang yan, parang tumatalbog lang yung bumabaon. Salitang word na hatol, udyat, pagpupong, pagpusga sa kapwa. Ang paghusga po kasi, minsan po sa isip, minsan nabibigkas, minsan inaksyon. Halimbawa, nakita mo lang na hindi maliwanag magsalita. In action, sabihin mo na baliw. Hindi ba ka? Tanapin mo ito. Malay mo pala may pinagdadaanan ng tao. Malay mo pala hindi pala normal ang kanyang bigla. Malay mo pala napakalalim ng kanyang problema at hindi kinaya ng kanyang pag-iisip kaya siya nagsakalitaran niya. Tapos in-action, sasabihin natin gano'n. Hindi ba ka? Nakahapon mo tayo sa kanya. Paano tayo kung gawin natin response na lang? Lord, sana po itong tao nito kumahasal. Kung nasa ilalim man siya ng kapangyarihan ng masamang espiritu, palayasin mo nawa para bumalik ang kanyang katunan. Mas maganda pa siguro. Isa, kumatong tayo. Ang isa bang pagkakol? Sabi niyo, nabibigkas natin, minsan namumularas natin ng mabilisan. Ang important yun, mabigkas naman, narito na tayo huwag at sulit. Hindi ko sinasadya, nasabi ko sa'yo. Mas maganda yun. Isa yung nasabi mo na ayaw mo tanggapin na nagawa mo. Ibig sabihin, kataasan din niya ng pag-iisip. Kasi hindi marunong humingi ng tawad. Ano ba sabi nito? Ang isa pa, sa pag-iisip, minsan, nakakahatol tayo sa ating kapwa sa pag-iisip lang. Na parang hinukuman natin siya, pero nandiyan yan. Nasa memory natin yan. Lalabas yan sa ibang panahon. Pagamat hindi man ngayon, masasab. Ang mangyayari, maikikwento natin yan sa iba. Alam mo, nung umuwi ka na sa bahay, alam mo, si ano yung nagat ng ganito, ganyan. Hindi pa ganun lumalabas din yan.
Kaya po, dito tinuturuan tayo na huwag, pag sinabing huwag, isa rin naman ang nagsabi na huwag kang papatay, huwag kang mananalunya, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Isa lang naman ang nagsabi ang Diyos. Ang ating dakilang Panginoon, nagsasalita rin siya kung ano ang nais ng kanyang ama na sabihin niya. Ang sabi, huwag kang magsihatol. Bakit? Nasa Diyos lang po ang karapatan ng paghatol. Huwag natin kukunin yung isang bagay na Diyos lang ang may karapatan humatol. Tayo po ay pantay-pantay lamang dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya kapag humatol ka, ibig sabihin hindi ka nagkakasunod, kundi isang hukom. Para hindi tayo naging hukom, kinakailangan magtigil tayo ng ating pag-iisip, magtigil tayo ng ating pagsasalita, at higit sa lahat, yung mga sign language, nakakasama dito. Ano ba sabi dito? Sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo. Ibig sabihin, kung yung pamamaraan pa ng paghatol natin sa ating kapwa, yun din ang gagawin pamamaraan ng Diyos ng paghatol sa atin sa takdang panahon. Ibig sabihin, justice pala yung sasabihin kahit sabihin ba, Panginoon, nangaral ka na kasama namin. Panginoon, nagpagaling kami ng karamdaman. Nangaral kami ng Ebanghelyo. Tapos sabi ng ating dakilang Panginoon, magsitayo kayo sa akin, hindi ko kayo na nakikilala, kayo yung nakikilala ng kapatid. Kaya po, kung ang tayo po ay naninindigan sa ating sarili, nananahan sa ating si Kristo, nananahan ang Diyos sa buhay natin, at ang Espiritu Santo, dapat po lahat ng itira dyan at ibig, pagmamahal sa kapwa. Dapat walang kataasan yan, walang pagmamalaki. Hindi lahat kung ano yung ipinakitang halimbawa ng ating dakilang Panginoon, yung dapat ang nakikita ng ating mga kapwa. Kaya po, yung paghatol, isang bagay yun na kung maaari sana, sabi ng ating dakilang Panginoon, huwag mong gawin, huwag kang nakakapol. Dahil baka pagdating ng panahon, nakalimutan natin, nakahatol pala tayo ng ganitong teksa. Tapos i-ignore lang natin. Pagdating sa pagharap na natin sa ating dakilang Panginoon, ginawit, ganitong dito, mayroon kang sinabi, hindi mo ni-reconcile to, ibig sabihin, kung tayo hakatulan sa pamamaraan ng ating pag-aaral. Dahil dito, at sa talukat na iyong isinusukat ay susukatin na ibig sabihin, talagang parehas lang, walang pagbabago. Yung pamamaraan ng paghatol, ganun din yung gagawin pamamaraan ng paghatol sa atin. Kaya matakot tayo doon sa future na maghatol sa kakaharapin natin sa harapan ng Diyos. Kaya, kumaari, i-reconcile natin, hindi natin ang tawad sa ating kapwa. Kung nakagawa tayo kag-husga o kag-hatol sa kanila. Sabi nito, at bakit mo tinitingnan ang tuwing na nasa mata na inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata? Nakikita natin, yung maliit na bagay, yung talaga natin muta lang, tuwing, yung isang parang powder lang, nakita natin sa mata ng ating kapwa. Pero yung dahilan mas malaki pa sa mata, hindi natin nakikita. Kaya kung titignan natin dito, ang tao, ugali kasi ng tao, palagay muna lang natin sa turo ko ngayon natin sa mathematics sa atin. Pero isang teacher, naglagay 9 times 1, 9 times 2, 18, 9 times 3, 27, 9 times 4, 35, 9 times 6. Hanggang saan nangyari, napansin niya, bakit yun ang times 5? Balik yung answer. Kaya tinitingnan natin, magaling kasi ang tao tumingin sa diferensya sa mali, sa muna. Dapat po, dito, itinuturo sa atin ang ating dakilang Panginoon
yung salitang pag-i-ignore. Kaya ba natin magawa sa lahat? Halimbawa, nag-iintis yung ating kapwa. Ignore lang natin siya, hayaan siya lang naman gumawa nun eh. Pumalpak siya. Ay, wala naman siya naman yung pumalpak. Pero kung halimbawa, nakita na natin pumalpak, nag-react pa tayo sa maling ginawa niya, ibig sabihin, pinakita na natin siya. Para hindi tayo makahatol, kung magkamali man siya, hayaan mo lang. Sabi nga, nakita, narinig. Huwag na natin ipagkwento sa iba, kahit sa sarili natin, huwag natin ipalalagay na mali siya. Hayaan natin siya, matutunan niya rin na mali yung ginawa niya. Ganun po yun. Sabi nga sa ibang video natin, papupiliin ninyo ang punong kahoy at magiging mabuti ang bunga niyan. Ibig sabihin, ang tao, katulad ng isang punong kahoy. Kung punong kahoy ka ng atis, punong kahoy ka ng mangga, walang pakialam ang punong kahoy ng mangga sa bunga ng punong kahoy ng atis. Ang gawin mo lang, kung atis ka, pamungahin mo ng atis. Kung mangga ka, pamungahin mo ng mangga, wala kang pakialam. Sumipsip ka rin sa lupa ng mga sustansya para magbunga ka. Dapat ganun po ang maging kalagayan ng tao. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, dapat yung outcome, yung result ng ating pagiging isang tao ang ipakita natin sa ating kapwa. Hindi yung nakikita sa kapwa ang pinapansin natin. Sa totoo lang, maraming mga ganun na yung pakikaalam sa buhay ng may buhay, paghapon yun. Pero ngayon, hindi lang sa kapitbahay nangyayari sa social media. I-check sa ganito hanggang sa nagkalat na. Hanggang sa marami na ang napahama. Ano ba sabi dito? O paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang tuwing na nasa mata mo. At narito ang dahilan sa iyong sarili mata. Ikaw na mapagpaimbabaw. Ano mapagpaimbabaw? Sa English, sabi niya, hypocrite o hipokrito o sa panahon natin, plastic. Ibig sabihin, maganda siyang tingnan sa labas, pero deep inside, hindi siya totoo. Akala natin bakal na, pero nung pinainitan natin, dinarang natin sa apoy, plastic pala. Yun po yung dapat ingatan natin na maging ibali ng tao at maging mapagpalimaraw. Ano po yung mga halimbawa ng mapagpalimaraw? Yung halimbawa, kapag kaharap mo, okay siya. Kapag talikod mo, sira ka. Ano ba? Yung plastic na, entertainin ka, pero yung lahat ng ginastos na trinip ka sa isang restaurant o niyaya ka sa dyan, pintago niya. Ano ba? Yung pakikitungo ba, na makikita naman yung makikilala natin niya sa aksyon. Kasi kung tao hindi totoo, kahit balik-balik ka rin mo yan na tututukin mo yan, yung tao niya. Kaya po, sa isang Kristiyano, hindi dapat maging ugali yung pagiging hipokrito o kapag paimbabaw. Ibig sabihin yung parang nakapatong lang sa labas, pero sa loob, hindi pala sa tunay. Sabi nga, makikilala ninyo ang puno sa kanyang bunga. Kung halimbawa, kahit sabihin natin, mabuti ang tao, pero hindi naman nakikita sa gawa, plastic po ang tawag yan. Kaya kinakailangan magpakatotoo tayo. Kung tayo po ay nasaktan, totoong nasaktan. Kung tayo po yung naging masaya, dapat totoo tayo masaya. Hindi yung nasaktan ka, kunwari, dahil pagtalikot, gawa-gawa ko lang yun. Plastic ka naman yun. Kaya po, umitin na natin, dapat maging totoo tayo sa ating sarili, maging totoo tayo sa ating kapwa, at maging totoo tayo lalo higit na sa Diyos. Dapat dahil nakikita niya po tayo ng lilim. Yun po yung dapat na palagi natin tatandaan. Sabi dito, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Halimbawa, anong pumpuloy
sabi natin, ang tungkulin ng kanilin evangelista ay isang gawain banal. Ngayon, ilagay natin, kapag ang pinagkatiwalaan mo halimbawa, isang tao na ang ugali katulad ng aso, na matulid ka na, pero matapos palang isukan niya, nagsisi siya ng kanyang mga kasalanan, binuwa niya na lahat, pagkatapos ginalikan yung dating ugali, yan po yung kalagayan ng aso. At kumbaga, naitawid na sana yung pamumuhay, napatawad na sana ng Diyos, pero yung dati niyang ugali, ayaw niyang iwanan. Ugali po yun ng aso. Ngayon, kapag binigyan mo pala ng responsibilidad o tungkulin, baka yan ang gagamitin niyang panlaban kayo. Sabi dito, ihagis man ang iyong mga perla sa harap ng mga baboy. Ibig sabihin, isang bagay na importante. Tungkulin pa rin, kaparehas din ng sa aso. Bakit? Anong magiging aksyon? Kasi kung halimbawa, naturuan mo hanggang sa natuto, ang mangyayari niya, gagamitin niya na rin yung kabanggain na ngayon. Nangyayari po yun sa totoong buhay. Yung mga pinagkalooban na maghanap, magpili ng mga itatalahan ng mga tao, halimbawa na lang sa Ebanghelyo, para mangaral ng Ebanghelyo. Kaya ibinigay mo na, ngayon Evangelista ka na. Ngayon tagatulong ka na ng karamdaman, isang kasangkapan. Ngayon marunong ka ng magmagnet. Nung matuto na, ngayon babanggayin ka na. Ibig sabihin, yan na yung ugali ng aso at baboy. Yung baboy kasi, matapos mo kahit hugasan mo yan, patawarin mo yan ng kasalanan, babalikan pa rin yung dating ugali, dating pagkatao na siya'y nanunugnog na muli sa pusa. Kaya po, yan po ugali ng tao na hindi maiwan yung dating pagkatao na katulad ng aso at baboy. Kaya po, kapag mayroong isang mahalagang bagay, dapat po sinusubok po na kung totoong tao yung pamilya natin. Bakit? Sabi dito, baka yurakan ng kailang mga balik at kayo'y yapain. Ibig sabihin, dahil binigyan mo na ng karapatan, alam mo nang pangit ang ugali, ginawa mo pang Pangulo. Kaya nung naging Pangulo, nagsipatan ka na yun, tapos ka na yun. Kaya po, ito tinuturo sa atin na dapat pipiliin natin ang isang mga tao na mga karapat-dapat sa tungkulin, may katapatan, at hanggang magpatakot sa Diyos. Dahil kapag nagkamali tayo maglalay ng isang tao, nabigyan natin ng pagkakataon na magpuno o maging Pangulo. Pagkatapos na siya maging Pangulo, tapos ngayon ikaw naman yung kalaban. Kaya po, tinuturo sa atin ng ating dakilang Panginoon na mapag-isisa tayo, marunong tayong kumilatis at kumilada sa ating kapwa, lalong-lalo na kapag nasumpungan natin na ang kanyang ugali ay katulad ng aso na binabalikan yung dati niyang naturalesa. Dating ugali na kung siya sabi sa dito, na hinapiton, palaging masama ang loob, huwag mo nang di siya ng tungkulin. Dahil baka mamaya yan, hindi mo lang napagbigyan, kahit sabihin mo na bago na yung pagkatao niya, babalik mo si bago yun na eh. Bumabalik sa dating ugali. Kaya po, dito, sa mga halimbawa na ito, ang paghatol ay isang bagay na importante sa atin na dapat hindi natin ginagawa. Sa Diyos lang ang paghatol. Ang tumingin ng kapalian ng kapwa, dapat hindi rin natin ginagawa. Hayaan natin siya. At ang pagbibigay ng isang responsibilidad sa ating kapwa na may asal namin buhay o ato, huwag natin basta-basta ibibigay dahil kumbaga, re-respectan po tayo. Ito po mga paalala na ito na nanatilang Panginoon. Importante po ito. Bagamat hindi ito masyadong binabasa kung pinapalibaran, pero napakalaga po ito sa ating buhay. Dahil kung gusto natin umunda, lumago ang ating grupo, pipiliin lang natin yung mga taong karapat-dapat kapag kalugan ng isang biyaya na
pinili ng Diyos at hindi pinili ng tao. Siguro nandito lang nakikilatin natin sa maraming salamat po sa Diyos at pagkakas natin mga kailangan, isulong po natin dahil at ipagkatiwala natin, isurrender natin at pagkakalutin sa atin ang katamatagan, kagalingan na, at ganun din kasagutan sa lahat ng ating mga kailangan. Salamat sa Diyos at mapagkalang ako sa bawat